Dumating si Goro sa Amerika kung saan unang nagsimula ang larong baseball, at sinabi nito sa sarili na hahamunin niya ang bansang iyon at hindi siya papayag na babalik siyang talunan sa Japan. Ngunit pagkatapos niyon ay natarante si Goro sa sexing babae na lumapit sa kanya. Nung una ay tuwang-tuwa pa si Goro pero ang hindi niya alam ay kawatan pala iyon kaya nasalisihan siya ng babae at nakuha ang bag niya na naglalaman ng damit, card, pera at plane ticket. Tanging ang tourist guide at $20 na inipit niya sa kanyang medyas at passport lang ang natira kay Goro kaya ni hindi nito magawang makatawag man lang sa kanila sa Japan. Gayunpaman, sa halip na magmukmak at mamroblema ay naglakad ito palabas upang gumawa ng paraan. Gumawa si Goro ng karatula na may nakasulat na Arizona upang magbakasakali na may busilak na puso ang huminto para magpasakay sa kanya papunta doon. Maya-maya lang ay may isang Hapones na sakay sa dilaw na kotse ang tumigil sa tapat ni Goro, pero hindi para magpasakay kundi para sabihin na bawal ang ginagawa nito, kaya kahit maghapon pa umanong tumayo doon si Goro ay walang magpapasakay dito. Pagkatapos sabihin iyon ay umalis na ang lalaki pero sinubukan pa yung habulin ni Goro para doon na lang sana makisabay, subalit hindi ito nagtagumpay, kaya wala nang iba pang nagawa si Goro kundi ang ipagpatuloy ang pag-aabang. Ngunit hindi nagtagal ay may dumating na pulis at sinabihan yun si Goro na mahigpit na ipinagbabawal sa bansang iyon ang hitchhiking. Dahil doon ay wala nang ibang naisip na paraan si Goro kundi ang tumawag sa kanila para humingi ng tulong, nang biglang bumalik ang lalaking nakausap niya kanina at sinabing ihahatid na umano siya nito sa Phoenix. Habang nasa biyahe ay naikwento ni Goro sa lalaki ang dahilan kung bakit siya nagpunta doon sa Amerika. Pagkatapos ay nagpakilala ang lalaki kay Goro bilang Hayato Yaginuma na isa rin palang baseball player at nakapag-aral umano ito sa Koshien noong high school, bagay na ikinagulat ni Goro. Kinahapunan, kumain muna ang dalawa sa isang restaurant kung saan naikwento ni Hayato kay Goro kung gaano rin ito kagusto na maging professional player, at dahil wala naman silang ideya kung ano ang mangyayari ay sinabi ni Goro na galingan na lang nila para matupad ang pangarap nila. Nang sumunod na araw ay magkasama pa rin ang dalawa dahil nakihati muna si Goro sa tinuluyang kwarto ni Hayato. Sabay din silang mag-almusal at doon nalaman ni Hayato na pareho lang sila ni Goro na sa summons magta-try out, pero bago iyon ay hiniling muna ni Hayato na mag-warm up muna silang dalawa ni Goro. Ngunit kasi simula pa lang ng kanilang warm up ay pinagbawalan sila ng landlord na maglaro doon dahil baka makatama umano sila ng sasakyan. Gayunpaman, nakiusap si Goro na pagbigyan sila ng isa pa. Laking gulat ng landlord sa napakalakas na pitch na iyon ni Goro na siyang sumaire sa bakod na gawa sa kahoy. Samantala, sa Japan ay nag-aalala na si Momoko para sa anak dahil 2 araw na pero hindi pa rin tumatawag si Goro. Para kahit papano ay maibsan ang pag-aalala, ipinagpalumagay na lang ni Momoko na maipapasa ni Goro ang mga tryout at makakapasok yun sa Major League, subalit sinabi ni Shigino na hindi ganon kadali ang gagawin ni Goro kaya ipinaliwanag nito ang mga pagdadaanan ni Goro. Kasabay ng pangyayaring iyon ay niyaya na ni Hayato si Shigino na magpalista. Pagkatapos mailagay ang pangalan ay pinag-warm up muna ang dalawa pero bago yun ay nakiusap si Goro na pahiramin siya ng glove at sapatos, bagay na ikinainis ng matanda kaya binura nito ang pangalan ni Goro. Dahil doon ay hinayla ito ni Hayato palayo sa mga iyon upang pagsabihan tungkol sa pagpapakita nito na hindi handa habang ang iba ay porsigidong makuha sa tryout. Hindi nagtagal ay tinawag na si Hayato para sa pagsisimula ng tryout kaya pinayuhan yun si Goro na gumawa ng paraan at manghiram muna sa iba. Habang tinitingnan ni Goro kung kanino siya pwedeng manghiram ay biglang tumama sa tapat nito ang bola kaya nakiusap ang lalaki na ibato yun ni Goro pabalik. Ginawa naman nga iyon ni Goro pero masyadong napalakas ang paghagis nito na para bang nagpipitch ito sabay na dulas pa. Nang makita yun ng lalaki ay nanlaki ang mga mata nito, at hindi nagtagal ay nilapitan si Goro upang itanong kung anong size ng sapatos nito. Pagkatapos ay pinapasok nito si Goro upang panoorin ang pitch nyon. Humanga ang mga referee nang makita kung gaano iyon kabilis mag-pitch, at kasunod nyon ay ipinatawag na ng lalaki ang Major League batter na si Bolton upang harapin si Goro. Matapos ang 2 strike ay nakapagpa-home run si Bolton laban kay Goro, at napalipad nyon ang bola hanggang sa backscreen. Nagpatuloy ang tryouts hanggang sa makapasa na si Goro sa unang test. Hindi nagtagal ay lumapit si Hayato kay Goro at ibinalita niya rito na nakapasa rin siya kaya magiging magkasama umano sila sa susunod na test, bagay na ikinatuwa naman ni Goro. Maya-maya pa ay tinawag na ang lahat ng pumasa. Habang nakapila ay napansin ni Goro na 7 na lang silang natira mula sa napakaraming nag-tryout kanina kaya sinabi nito sa sarili na hindi pala talaga ganoon kadali ang test. Para sa ikalawang pagsubok, sinabi ng referee na maglalaro ang 7 bilang isang team laban sa single A team ng Summons, ang Red Rocks. Mula sa rookie ay pangalawa ang Red Rocks sa pyramid ng organisasyon pero kahit ganoon ay hindi gaanong nag-aalala si Goro laban sa mga iyon.
Kahit pa nalaman nito na magsisimula ang laro na may lamang na 10 runs ang Red Rocks, at ang layunin nila ay makapuntos hanggang may tabla nila ang score sa laro ay positibo pa rin si Goro. Habang nagwa-warm up ang Red Rocks ay nagpapakilala naman ng 5 sa isa't isa, maliban sa 2 Amerikanong puti na para bang mataas na kaagad ang tingin sa sarili. Gayunpaman, nilapitan pa rin ni Goro si Nick para kamayan ito ng mahigpit at sabihin na kailangan nilang magkasundo para manalo kaya huwag umano itong mag-inarte ng dahil lang sa pagiging Amerikanong puti nito. Dahil sa higpit ng pagkakapisil ni Goro ay napatiklop nito si Nick, at hindi nagtagal ay sinimula na ang laban. Nung simula ay natutuwa pa si Goro sa resulta ng laro ni Hayato, pero nang si Nick na ang sumalang ay nainas na ito matapos iyong mag-double play. Nang si Goro naman ang pamwesto bilang pitcher ay hindi makapaniwala ang batter na taga Red Rocks na isa yon sa mga nagta-tryout na rookie. Nagpatuloy pa ang laban hanggang sa bigla na lang panghinaan na ng loob ang isa sa mga kasapi ni Goro. Pero kahit ganoon ay nagpatuloy pa rin si Goro na ibigay ang lahat ng lakas para sa pag-pitch ng bola dahil desidido talaga ito na manalo sa larong iyon. Sa bottom ng 3rd inning, nahit ni Goro ang bola kaya nakarating ito sa first base, at nang si Hayato na ang sumalang bilang batter ay pinalakas ni Goro ang loob nito kaya napansin ng mga referee na mukhang si Goro lang umano ang nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng test na iyon. Nang magsimulang pumalo si Hayato ay nakapuntos ang mga ito ng 3-run laban sa Red Rocks. Pagkatapos makapagbat ng mga rookie ay pamwesto na muli si Goro bilang pitcher para sa pagsisimula ng top ng 4th inning. Ngunit matapos ang ilang beses na pagbato ng bola ay biglang pumutok ang palto sa daliri ni Goro dahilan para maistorbo ang pag-pitch nito. Pero kahit ganun ay nakapuntos pa sila ng 2 runs sa ika-4 na inning. Nagpatuloy pa ang laro at muling nakapuntos ng isa ang mga rookie sa ika-5 inning. Sa ika-6 na inning naman ay tumama si Chris ng isang 3-run home run bagay na labis na ikinatuwa ng team ni Goro, at nang dahil din doon ay naging magkasundo na ang 2 ito ni Nick. Na-realize ni Nick na hindi naman mahalaga ang kulay ng kanilang balat pati na rin ang lengguwaheng kanilang binibigkas, dahil ang tanging mahalaga ay ang makapasa silang lahat sa selection test. Maya-maya pa ay nasa ika-9 na inning na ang laro at 1 puntos na lang ang kailangang habulin ng mga rookie para maipasa nila ang test. Ngunit natapos ang laban sa score na 10-9 pabor sa Red Rocks. Nadismaya si Nick sa kanilang pagkatalo dahil ibig sabihin ay bumagsak sila sa test. Ngunit laking gulat ng mga ito nang batiin sila ni Steve dahil kahit natalo umano sila sa game ay pasado pa rin sila sa test at papasok sa Rookie League. Nagtaka ang 7 kung paano nangyari iyon kaya sinabi ni Steve na madalas isipin ng iba na sa Major League, ang mahalaga lang ay ang magiging resulta ng laban. Isa umano yung pagkakamali dahil para sa kanila ay mahalaga rin ang kababaan ng loob, pagkakaisa, sipag, tiyaga, talino, at tiwala na siyang taglay ng 7 kaya deserve ng mga ito na pumirma sa kontrata. Habang nagsasaya ang 7 ay sinabi ni Steve na malapit na ang spring training kaya pagkatapos umano ng mga itong pumirma ng kontrata ay ayusin na rin ng mga ito ang visa sa lalong madaling panahon. Iyon na umano ang simula ng career ng mga ito, maliban kay Goro na inimbitahang mapasama sa roster ng Salmon. Nang sumunod na araw ay nagpaalam muna si Hayato kay Goro para asikasuhin ang mga bagay-bagay. Pero bago tuluyang umalis si Hayato ay tinanong muna niya si Goro kung sigurado ba ito na nababagay ito sa summons, dahil sa sobrang galing ni Goro ay kaya pa nitong pumasa sa iba pang selection test. Dagdag pa ni Hayato na bagaman sikat nga ang Salmon, pero sa ngayon ay pang-8 lamang ito kaya hindi umano iyon ang team para makarating si Goro sa World Series. Natawa lang si Goro at sinabing wala siyang alam doon kaya kahit saan ay okay lang sa kanya. Magsisimula umano si Goro sa summons hanggang dumating ang panahon na maging World Series champion sila. Pagkatapos yun ay sumakay na si Hayato sa sasakyan, at doon sinabi ni Goro na tawagan agad siya ni Hayato kapag nakabalik na ulit ito doon sa Amerika, dahil gaya nga umano ng sinabi niya na sa pinakahuling laro ng World Championship Series, sa likod ng pitching mound, ang kanyang shortstop ay si Hayato Yaginuma lang naman. Pagkaalis ng kaibigan ay napatingin si Goro sa langit habang sinasabi na hindi siya aalis doon dahil malapit na silang magkita ni Joe Gibson sa Major League.